Magandang araw sa inyong mga grade 10. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao 10, Ma'am Darlene V. De La Peña. Simulan nga natin ang ating araw sa isang panalangin. Our loving and generous God, we praise and thank you for the bountiful blessings you have given us. Thank you for giving us a mind that can know and a heart that can love. Thank you for giving us a chance to continue learning amidst the pandemic that had caused a lot of changes in our lives. We are sorry for the times we have failed you. We humbly ask for your forgiveness. Father, help us stay focused on our studies. When learning becomes difficult, grant us the gifts of courage and enthusiasm. Grant us the grace to use our knowledge in making a difference into the lives of the people around us. All this we pray in your mighty name. Amen. Okay, salamat grade 10. Ngayon naman ay simulan na natin ang ating klase. And for our class rules, let me read you our guidelines for classroom behavior. Number 1, let's start the day by being on time every time. Number 2, make sure you have everything you need, your homework, your modules, and all your materials. And for number 3, be kind and respectful to everyone. Number 4, listen to the teacher and classmates and follow directions. And for number 5, work hard and do your best. Okay, simulan na natin ang ating aralin sa araw na ito. Ito ay ang mga issue tungkol sa kawalan ng paggalang sa dignidad at sexualidad. Ito ay nasa ika-4 ng markahan. At para sa ating mga layunin, una ay natutukoy ang issue ng sexualidad. Ikalawa, nakapagtatala ng mga kilos na dapat gawin upang mapangalagaan ang sarili. Ikatlo, nakapagsusuri ng mga sitwasyong hinggil sa paksang may kinalaman sa kawalang galang sa sexualidad. Yan. Para naman sa ating pamantayang pangnilalaman na ipamamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa mga issue tungkol sa kawalan ng paggalang sa dignidad at sexualidad. At para naman sa ating pamantayan sa pagganap, nakagagawa ang mag-aaral ng malinaw na posisyon tungkol sa mga issue sa kawalan ng paggalang sa dignidad at sexualidad. Yan, magsimula tayo magbalik-aral. Ano nga ba ang ating natutunan nung tayo nasa baitang 8? Ito ay patungkol sa kahulugan ng sexualidad. Ang sexualidad ng tao ay nangangahulugang magiging ganap kang tao at bukod tangi sa pamamagitan ng iyong pagkalalaki o pagkababae. Ito ay isang malayang pagpili at personal na tungkulin na ginagampanan ng tao gamit ang kanyang katawan at espiritu tungo sa kanyang kaganapang kaisaan Diyos. Upang mas palalimin pa ang ating kaalaman sa sexualidad, gawin natin ang unang gawain. Ito ay may pamagat na 4 pics, 1 word. Para sa panuto, suriin na mabuti ang 4 na larawan sa bawat kahon. Tukuyin lamang ang mga issue na tumutugon sa bawat kahon ng mga larawan. May ibinigay na clue sa bawat bilang upang mas mapadali pa ang inyong pagsasagot. Handa na ba tayo? Okay, handa na. At para sa mga larawan na ating huhulaan, yan, nakikita na natin yan sa ating mga screen.
para sa number 1, ikaw nga, Renz, ano ang nakikita mo sa mga larawan sa number 1? Okay, tama, Renz. Ang galing naman. Ito ay patungkol sa premarital sex. Bigyan nga natin si Renz ng 3 bagsak. Yan. Para naman sa number 2, ikaw nga, Eliza, ano ang nakikita mo sa mga larawan? Okay, tama din ang iyong naging kasagutan, Eliza. Ito ay patungkol sa pornografiya. Bigyan natin si Eliza ng 3 bagsak. Yan. At para naman sa number 3, ikaw naman, Jenny. Tingnan na mabuti ang mga larawan. Ano ang nakikita mo dito? Okay, magaling. Tama ang iyong naging sagot, Jenny. Ito ay patungkol sa prostitusyon. Bigyan natin si Jenny ng maraming palakpak. Yan. At para naman sa ika-4 na larawan, tingnan na mabuti. Sinong gustong sumagot? Sige, ikaw nga, James. Okay, napakagaling, James. Ito ay patungkol sa pang-aabuso. Bigyan natin si James ng maraming palakpak. Yan. Ang gagaling. Tama ang inyong mga naging kasagutan at mamaya, mas pag-aaralan pa natin ang mga issue tungkol sa kawalan ng paggalang sa sexualidad at dignidad. Okay? At para sa pagpapaunlad, ating isagawa ang gawain ikalawa. Ang sasabihin lamang natin ay kung sang-ayon o hindi sang-ayon tayo sa mga ipinapahayag. Okay? Para sa number 1, ikaw nga, Giselle, pakikipagtalik ay normal para sa kabataang nagmamahalan? Okay, tama, Giselle, ang iyong nasagot. Ito ay hindi sang-ayon. Very good. Para naman sa number 2, ikaw naman, Ninya. Ang pagtatalik ng magkasintahan ay kailangan upang makaranas ng kasiyahan. Magaling, tama ang iyong naging sagot. Hindi pa rin sang-ayon. Okay, hindi sang-ayon. Hindi natin ito kailangan. No? Number 3, tama lang na maghubad kung ito ay para sa sining. Ikaw nga, Renz, tama ba ito? Okay, mali. So ito ay hindi sang-ayon. Okay, sundan natin. Ikaw naman, Carlo, para sa number 4, ang pagtingin sa malalaswang larawan ay walang epekto sa ikabubuti at ikasasama ng tao? Magaling! Ito ay hindi pa rin sang-ayon dahil ito ay mayroon masamang epekto. Para naman sa number 5, ikaw nga, Lara, ang tao na nagiging kasangkapan ng pornografiya ay nagiging isang bagay na may mababang halaga. Tama ba yun, Lara? Okay, ang naging sagot ni Lara ay sang-ayon at ito ay tama. Sang-ayon tayo dyan. Kaya naman, ito ay talagang iniingatan natin ang ating mga sarili, lalong-lalo na ang ating dignidad. Okay, para sa number 6, ang pang-aabusong sexual ay taliwas sa tunay na esensya ng sexualidad. Ikaw nga, Giselle? Okay, sang-ayon. Ang pang-aabusong sexual ay taliwas sa tunay na esensya ng sexualidad. At para naman sa number 7, ikaw nga, Louie, ang paggamit ng ating katawan para sa sexual na gawain ay mabuti, ngunit maaari lamang gawin ng mga taong pinagbuklod ng kasal. Yes, tama ang iyong sagot, Louie. Ito ay sang-ayon para lamang ito sa mag-asawa. Okay, para sa number 8, sino naman ang magsasagot nito?
Ikaw nga, Justin, ang pagbebenta ng sarili ay tama kung may mabigat na pangangailangan sa pera? Tama ba yon, Justin? Okay, hindi daw sang-ayon. Tama, hindi sang-ayon. Kaya naman kahit pa tayo'y walang pera, mas hahanap pa tayo ng mga trabaho na talagang marangal at wag nating ipagpapalit ang ating dignidad. Para naman sa number 9, ang pagkakakulong sa prostitusyon ay nakakaapekto sa dignidad ng tao. Okay? Ikaw nga, ikaw nga James, anong iyong sagot? Okay, tama. Ito ay sang-ayon, nakakaepekto ang pagkakakulong sa prostitusyon sa dignidad ng tao. Okay, para naman sa number 10. Sino naman ang sasagot nito? Ikaw naman, Ken. Wala namang mawawala sa isang babae na nagpapakita ng kanyang hubad na sarili sa internet, nakikita lang naman ito at hindi nahahawakan. Ano ang sagot mo, Ken? Tama, Ken. Hindi sang-ayon. Hindi pa rin sang-ayon. Mali kasi ito. Mali ang mga pahayag na ito. Maraming salamat sa inyo, grade 10. Bigyan natin ng maraming palakpak ang ating mga sarili. Yan, nakakuha kayo ng 10/10. Ngayon naman, alam nyo ba na ayon sa isang survey na ginawa ng National Secretariat for Youth Apostolate na NESYA, ang kabataang Pilipino daw ngayon ay nakikibaka sa mga isyong may kinalaman sa sex at sexualidad. Isa-isahin nating tingnan ang mga isyong ito at ano ang mga dahilan kung bakit nangyayari ang mga ito at ang mga nagtutunggali ang pananaw kung tama o mali ito. Yan, para sa ating pakikipagpalihan, atin nang palalimin ang ating pag-aaral sa mga isyu tungkol sa kawalan ng paggalang sa dignidad at sexualidad. Para sa number 1, pagtatalik bago ang kasal o premarital sex. Ito ay gawaing pagtatalik ng isang babae at lalaki na wala pa sa wastong edad o nasa edad na, subalit hindi pa kasal. May mga maling pananaw kung bakit daw pumapasok sa maagang pakikipagtalik. Una na rito ay ito raw ay normal at likas na gampanin ng katawan ng tao upang maging malusog siya at matugunan ang pangangailangan ng katawan. Kapag daw hindi isinagawa o hindi mararating ang kaganapan ng kanyang buhay. Isa ito sa maling pananaw ng tao. Ikalawa, marami daw kabataan ang nag-iisip na maituturing na tama ang pakikipagtalik, lalo na kapag ang gumagawa nito ay may pagsang-ayon. Karapatan daw ng tao na makipagtalik at malaya silang gawin ito. Yan, isa pang maling pananaw. Ikatlo, naniniwala ang mga gumagawa ng premarital sex na may karapatan silang makaranas ng kasiyahan. Ika-4 na maling pananaw, ang pakikipagtalik daw ay isang ekspresyon o pagpapahayag ng pagmamahal. Yan. Sabi naman, alam nyo ba na ang pakikipagtalik ay hindi pangangailangang biyolohikal tulad ng pagkain at hangin na ating hinihingahan. Hindi kinakailangan ng tao ang makipagtalik upang mabuhay sa mundong ito. Meron o wala ang pagtatalik, mananatiling buhay ang tao. Ang pakikipagtalik at paggamit ng ating kakayahang sexual ay mabuti kung ito'y ginagawa ng mga taong pinagbuklod ng sakramento ng kasal, sapagkat ito ay isang regalo o banal na kaloob ng Diyos. Yan ang lagi nating tatandaan, na ito ay para lamang sa mag-asawa. Hindi ito para sa mga kabataan o teenager na kagaya nyo.
Okay? Ang tunay na pagmamahal na isinasakatawan sa pagtatalik ay bukas sa katotohanang dapat humantong sa pagbubuo ng pamilya. Ang pakikipagtalik ng hindi kasal ay nagpapahayag ng kawalan ng paggalang, commitment, at dedikasyon sa katapat na kasarian. Alam nyo ba, sabi nga ni Santa Teresita, ang mabuhay sa pag-ibig ay pagbibigay na di nagtatansya ng halaga at hindi naghihintay ng kapalit. Ngayon naman ay talakayin naman natin ang sunod na issue patungkol sa pornografiya. Ito ay galing sa salitang Griego na porne na ang ibig sabihin ay prostitute o taong nagbebenta ng panandaliang aliw, grapos na nangangahulugang pagsulat o paglalarawan. Ang pornografiya ay mga mahahalay na paglalarawan, babasahin o palabas na may layuning pukawin ang sexual na pagnanasa ng mambabasa o manunood. Ang pornografiya ay pagpapakita ng mga larawang hubad o mga kilos na sexual na kadalasan ay suggestive o provocative. Hinihikayat nito ang taong tumitingin na mag-isip ng masama at magkaroon ng hindi magandang pagtingin sa katawan ng taong nasa larawan. Okay? At para naman sa mga epekto ng pornografiya sa isang tao, ano-ano kaya ito? Una, ang maagang pagkahumaling sa pornografiya ay nagkakaroon ng kaugnayan sa pakikibahagi ng tao o paggawa ng mga abnormal na gawaing sexual, lalong-lalo na ang panghahalay. Ikalawa, may mga kalalakihan at kababaihan ding dahil sa pagkasugapa sa pornografiya ay nahihirapang magkaroon ng malusog na pakikipag-ugnayan sa kanilang asawa. Nakararanas sila ng sexual na kasiyahan sa panunood at pagbabasa ng pornografiya at pang-aabuso sa sarili at hindi sa normal na pakikipagtalik. Ikatlo, ito rin ay ginagamit ng mga pedophile sa internet upang makuha ang kanilang bibiktimahin. Yan. Alam nyo ba na according to Google ngayong 2021, nasa top 9 ang porn site bilang most searched site sa buong mundo. Sa panahon ngayon, napakadaling i-access ng mga porn site na napaka-open ng mga internet para sa mga kabataang kagaya nyo na makapanood ng mga malalaswang panoorin. Ngunit, tanungin natin ang sarili natin kung makakatulong ba ito sa aking pagkatao dahil ang sexualidad ay katumbas ng inyong dignidad. Ngayon naman, ay tingnan natin ang kaibahan ng sining sa pornografiya. Ang sining ay nagpapahayag ng kagandahan at ang pagkaranas ng kagandahan ay nakapagbibigay ng kasiyahan, pagkalugod at pagtanggap sa isang magandang nagawa. Ito rin ay humihikayat na makalinang na mga kilos at kalooban patungo sa kung anong ipapakahulugan sa ipinapakita. Meron akong inihandang halimbawa dito sa ibaba. Yan, ito ay ang oblation sa University of the Philippines. The oblation is a concrete statue by the Philippine national artist Guillermo Tolentino, which serve as the iconic symbol of the University of the Philippines. It depicts a man facing upward with arms outstretched, symbolizing selfless offering of oneself to his union. Yan. Talagang iconic na ito. Ito ay sumisimbolo na sa UP. Ito na ang sumisimbolo sa UP. Ito ang kaibahan.
ng pornografiya. Ito ay isang sining. Okay? Sabi nga, kapag daw ang tao ay nagiging kasangkapan sa sexual na pangangailangan at pagkahumaling, lahat daw ng mabuting layunin sa pakikipagkapwa ay maaaring hindi na matupad. Kaya ganun, hindi mabuti ang panunood ng mga ganitong malalaswang panuorin. Okay, para sa ikatlong issue, ito ay ang pang-aabusong sexual. Ang pang-aabusong sexual ay ang pamimilit sa isang tao na gumawa ng isang sexual na gawain nang walang pagsang-ayon nito. Ito ay ayon sa Encyclopedia of Psychology. Ito ay nangyayari sa lahat ng lugar sa paaralan, bahay, kalsada, at maging sa internet. Karamihan ay babae ang naaabuso, ngunit may mga pagkakataon din na lalaki ang nakararanas ng pang-aabusong sexual. Para naman sa ikaapat na issue, ito ay patungkol sa prostitusyon. Ito ay sinasabing pinakamatandang propesyon o gawain ay ang pagbibigay ng panandaliang aliw kapalit ay pera. Ayon sa pag-aaral, karamihan sa mga taong nasasangkot sa ganitong gawain ay iyong mga nakararanas ng hirap, hindi nakapag-aral, at walang muwang, kaya't madali silang makontrol. Yan. Ngayon naman, para naman sa ating paglalapat, gawain 3, makikita natin sa larawan, ito ay patungkol sa teenage pregnancies in Philippines, up by 7%. Yan. So, ito ay isang activity at pwede natin itong basahin at pwede natin itong simulang gawin ngayon at ito ay pwede nating maging assignment, no? Para mas lalo nating masagutan ang mga tanong. Basahin ko muna ang news na ito ng CNN. Sabi dito, Metro Manila CNN Philippines February 8, the Philippines has recorded a 7% increase in births among girls aged 15 and below in 2019, up from the figure on teenage pregnancies in 2018. The Commission on Population and Development said over the weekend. In a statement on Sunday, POPCOM cited the latest data from the Philippine Statistics Authority, which revealed that Filipino minors who gave birth in 2019 increased to 62,510 from 62,341 in 2018. Yan. Okay, basahin lang natin ng mabuti at sagutan natin. Sagutin din natin ang mga tanong na ano ang nasa balita? Ikalawa, sa iyong palagay, bakit ang isang kabataan na tulad mo ay kailangan maging mulat sa ganitong issue? Ano ang mungkahing solusyon o hakbang sa mga issue na ito? Yan. Okay? Tayo na magpatuloy at para naman sa ating pagninilay, para sa gawain 4, panuto, buuin ang pangungusap gamit ang mga pagpipiliang salita sa loob ng kahon sa ibaba. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Meron lamang kayong 1 minuto para sagutan ito. Basahin ko din. Ang sexualidad ay nararapat na blank at blank. Ang premarital sex, pornografiya, mga pang-aabusong sexual at prostitusyon ay ang mga isyong kaugnay sa kawalan ng paggalang ng blank at blank ng tao. Okay? Sino makakapagbigay ng sagot? Sige, meron pa kayong oras. Tawagin ko nga uli si Giselle. Okay, Giselle, ang sexualidad ay nararapat na pahalagahan at isabuhay. Ang premarital sex, pornografiya,
Mga pang-aabusong sexual at prostitusyon ay ang mga isyu kaugnay sa kawalan ng paggalang ng sexualidad at dignidad ng tao. Yan, magaling Giselle. Tama lahat ang iyong naging kasagutan. Kayo, ang iba sa inyo, ano ang inyong naging sagot? Ganon din ba? Okay, magaling. Bigyan natin ng maraming palakpak ang ating mga sarili. Yan. Ngayon naman, tapos na ang ating aralin. Sana ay marami kayong natutunan sa mga issue patungkol sa sexualidad at sa ating dignidad bilang isang tao. Pangalagaan natin ito at iiwanan ko ang mga salitang ito. Ang ating kalayaan ay mapanagutan, malaya tayong pumili, ngunit nararapat na ang pipiliin ay kung ano ang mabuti at tama. Ang paggamit ng ating mga kakayahang sexual ay mabuti, ngunit maaari lang gawin ang pakikipagtalik ng mga taong pinagbuklod ng kasal. Mahalaga ang sapat na kamamalayan at maingat na paghuhusga bago gamitin ang mga kakayahang ito. Yan, maraming salamat. Hanggang sa muli, ito ang inyong guro, Ma'am Darlene de la Peña. Paalam!